Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, sumagot na po mga katambay. Sumagot na po ang pamahalaan at ang institusyon po ng Kamara, lalo po sa committee ng Quadcom, mga katambay. Sinagot na po yung mga issue. At alamin po natin kung ano po sagot, mga katambay. Ibang klase. Namili lang po sila. Namili lang po na isasagot. At ito po ay meron pang patama. At ibig sabihin, may ganti na gagawin pa sa Vice President ang pamahalaan. Alamin po natin yan sa kanilang sagot. At ang committee naman po ng Quadcom, lalo po sa pangunguna ni Congressman o Representative Chua, ay meron din po siyang katwiran. Nangatwiran po mga kababayan, mga katambay, doon sa kanilang ginawa raw na paglipat doon po sa women jail o sinasabing sa correctional, mga katambay, na hindi naman po akusado at hindi rin naman kriminal at walang kaso na nilabag sa batas ang ating attorney na si Zelaika Lopez, ang Chief of Staff ng Vice President. Alamin po natin mga katambay ang mga sagot po nila. Ito po, unahin po natin ang sa Kamara. Robert at sa lahat ng iyong tagapakinig. Apo, kung ilatag nga muna po natin bago ang lahat, una po, nagkaroon po ba ng kautusan ang komite, ang Kamara para mai-transfer sa ibang piitan itong Chief of Staff ng Office of the Vice President, si Attorney Zelaika Lopez? Opo, kahapon po kasi nagkaroon po ng conference po, nagkaroon po ng special session po via Zoom ang mga miyembro dahil upon request din po ng mga miyembro sa inyong lingkod dahil nagkaroon po sila ng concern. Dahil ang concern po dyan yung security risk po ng House of Representatives and at the same time ng ating Vice President sa loob po ng House of Representative compound. Kaya po yung naging ugat. Kaya lang ang tanong ko mga katambay, bakit magiging risk ang bakit magkakaroon ng problema ang Vice President? House of Representative yun. Bakit marami po bang kriminal doon, Congressman Chua? Doon sa Congress, sa House of Representative? Puro kriminal po ba na handot, mamamatay tao? At may banta at magkakaroon ng banta sa buhay ng Vice President? At kailangan ilipat po si Attorney Lopez, Zelaika Lopez, sa piitan po ng mga may kaso sa women's correctional, mga katambay. Doon po ba nararapat na ang isang attorney na pinatawan lang ng contempt ng isang conviction, ng isang convicted ng child abuse? Attorney, ibang klase na po pala ang House of Representatives ngayon. Napakarami na po pala mga kriminal dyan at mamamatay tao kaya. Dahil dyan pa magkakaproblema ang Vice President. At pinoprotektahan nyo dahil maraming kriminal po ba dyan? Bakit po kami nagkaroon ng special session kagabi po via Zoom? At ang napagdesisyonan po para po sa kapakanan at seguridad ng lahat ay from House of Representatives ay ililipat siya sa Correctional Institution for Women po sa Mandaluyong, Congressman. Tama po kayo dahil wala naman pong kapasidad ng House of Representatives para magbantay ng ganit pong high profile na individual, lalong-lalo po sa gabi hanggang madaling araw. Kung ganyan po yung mangyayari, siyempre po makakapusin po kami ng security. So yun po yung pinaka naging major concern din dyan. So aside from that po, may mga na-receive din po kasi ng mga information na may mga grupo daw na magte-take advantage sa presensya ng ating Vice Presidente. Kaya po medyo mahirap po yung naging sitwasyon po at naging desisyon po ng mga miyembro ng committee. Pero eventually... Sobrang galang, napakagalang ni Congressman Chua. Puro po, opo. Maganda po kasi ginawa nila. Kung ang ginawa nyo kasi, hindi nyo pinatawan na contempt, pinauwi nyo na lang dahil resource person nyo yan, wala kayong problema at hindi kayong magkakaproblema. Isang abogado, resource person, patawan nyo na contempt. Tapos ang magpapataw ng contempt, isang convicted ng child abuse na hindi pa nakukulong. Yung may kaso pa kinampihan nyo at ikaw, abogado ka rin, isang abogado ito si
Attorney Chua po ito, si representative, I think, abogado po. Pero mas kinatigan niya ang isang convicted na hindi maalam sa batas na si Franz Castro. Tapos ngayon, kigalang-galang nyo. Tapos sasabihin nyo, may banta pa ngayon sa institusyon ng Kamara. Ibang klase ka. Naguhugas kamay ka ngayon, Congressman. Hugas kamay tayo ngayon. Si Congressman ay hindi po natuloy yung paglilipat sa kanya sa CIW sa Mandaluyong sapagkat mukhang nagsusuka daw po ata itong si Ms. Lopez kaya dinala sa ospital, Congressman. Tama po kayo. Yun po yung sinabi po at nireport po kanina ng Sergeant at Arms. From veterans ay nasa St. Luke's na po siya ngayon. Doon po siya dinala, Congressman. Yun din po yung pagkakaalam ko. From there, Congressman, ano po ang magiging next move kapag naging halimbawa? Siyempre, kaya dinala sa ospital para maging stable. Kailangan ba makapagsumite ng report sa inyo yung Sergeant at Arms regarding sa health situation niya para magkaroon, kung ipatutuloy nyo yung pag-transfer sa kanya dyan sa Mandaluyong? Yun naman po yung standard operating procedure, yung Sergeant at Arms. Magre-report po yan sa committee kung ano po yung mga nangyari at kaganapan doon po sa ating detainee. Up until now, kasama po niya si Vice President Sara Duterte mula sa veterans hanggang sa tinransfer sa St. Luke's at nagpaulak po ng panayam ang Vice President. Ang binabanggit po ni Vice President, mukhang ang sabi niya ay merong attempted homicide kay Attorney Lopez kaya ganyan daw yung pakiramdam ng kanyang tauhan. Hindi ko po alam kung saan po siya nakakuha ng ganyang impormasyon or idea. Pero ang sa atin naman po, ito po ay security concern lamang po. Ang napagdesisyon, kaya po nag-desisyon ang committee para po humantong sa ganyang desisyon. Alam po... Kaya pala gusto nyo ipalipat ng madaling araw. Alas 12 ng madaling araw, gusto nyo ipalipat sa correctional, sa women correctional ng dito sa Mandaluyong. Ibang klase kayo. Kaya magkakaroon ng isipin na talagang meron kayong gustong gawin. Meron ba naman naglipat ng madaling araw tapos hindi naman convicted yung ililipat mo? Ibang klase. Parang hinatulan mo na yung si attorney si Zulaika Lopez ay isang kriminal. Ibang klase kayo. Dapat ang tamang ginawa nyo dyan para hindi magalit ang taong bayan sa inyo. Pinalaya nyo yan, pinaalis nyo na. Pinauwi nyo na sa tahanan niya. Tapos kung kailangan nyo kumbidahin ulit sa inyong kubiti, o di saka nyo ngayon pabalikin, hindi dapat na ikulong. Di po ba? Ano ang sagot dyan ng Vice President? May sagot po dyan ng Vice President, mga katamay, dito po sa Congressman, lalo po kay Congressman Chua, kung bakit po siya ganyan. Napakabait Napakabait po niya pagdating sa media dahil ang media po, kinakampihan po yata sila. Ito po ang pahayag ng ating Vice President kung anong klase po na pagkatao itong si Congressman Chua, si Representative Chua. Ito po, pakinggan po natin ang Vice President kung anong klase po siyang politiko. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Ayan mga tambay, narinig nyo po. Putulin na po natin yan. Si Congressman ang pag-usapan natin. Nakita nyo po, ano sabi ng BP Sara? Ano ang sabi daw po ng Congressman?
nung wala ng mic at nagpasabi na. Hindi raw niya gusto ang kanyang ginagawa. Dahil kailangan daw ng pera, malapit na politika. Pera, mga tambay. Pera! Yun ang sabi ng Congressman Chua. At pinasasabi po sa Vice President, pasensya na. Trabaho. Trabaho po nila, kailangan ng pera, malapit na ang politika. Ibig sabihin pala, may bayaran pala. Mga tambay, may bayaran. Ibang klase, no? Ibang klase. At malapit na ang politika, kailangan gawin na nila. Dahil kailangan yata ng pera. Kikibo pa ito? Yun na sinasabi ko, mga congressman, kikilos ba ito? At ito po ba'y tatawaging mga congressman? Di po ba, ano po ba sabi ang tawag po dyan sa mga kanila, di umano? Congressman. Ang mga congressman, kikilos ba yan kung walang pera? Ang mga congressman? Kaya yan. Ano ngayon? Kayo kigagalang, di ba? Napaagalang po. Napaagalang pagka media na. Yung mga kakampi yata nilang media. Puro kakamping media nila yan yung nag-i-interview. Ang sympathy po ng mainstream media nasa kanila. Dahil nga, kasama nila ang mga congressman, mga kamamayan. Yan ang sabi ng Vice President. Ito naman po, pakinggan naman po natin ang sagot naman po ng Malacanang. Kumuha lang po sila ng pinakapangganti. Pangganti po sa mga akusasyon. Di pa ba? Napakarami akusasyon ng Vice President sa pamahalan, sa administrasyon po ng Bagong Pilipinas. Kumuha lang po sila ng po pwede po nilang ibato at sinasabing panglaban, pangsangga sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita, mga katambay, kung ano ang sagot ng Malacanang. Naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office hinggil sa umano'y naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, itinuturing nito na active threat o seryosong banta sa buhay ng Pangulo ang naging pahayag ni BP Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam sa media na may kausap umano siyang assassin para patayin ang Pangulo at ilang pang personalidad sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon sa Malacanang, pinakikilos na nito ang Presidential Security Command para sa nararapat na aksyon at upang masiguro ang seguridad ni Pangulong Marcos. Yan po, mga tambay, pinakikilos na po. Siyempre, sino po pakikilusin dyan? Una-una, siyempre, DOJ. Gamit na naman po DOJ dyan. Ano pa po? DILG. Yan, pakikilusin din po yan. Ano pa? NBI. Siyempre, mga kapulisan. Nandiyan si General Marbil. Yan ang pakikilusin. At pakinggan naman po natin ang sinabi ng Vice President tungkol puro sa sinasabing pakikilusin nila. Dahil nga po nakikita po nilang banta sa buhay ng Presidente ng Pilipinas. Pero doon sa buhay po ng Vice President, wala po sila nakikitang banta ang gobyerno natin ngayon. Sa buhay lang po ng Presidente, mga katambay. Ito po ang totoong sagot po ng Vice President sa sobrang galit niya sa nangyayari po sa kanya. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yon po ang sinabi ng ating Vice President. Pagka siya'y namatay, nagbilin po siya pag siya'y namatay, buhay pa siya. Di po ba? Buhay pa. Pero ang gobyerno po ay kikilos na. Dahil nga sinasabi po, pag namatay ang Vice President, ay kailangan din daw po doon sa kinausap po ng Vice President na kailangan din daw pong mawala ang Presidente, ang First Lady, at lalong-lalo na rin ang Speaker, mga katambay. Pag siya'y namatay, sino po ba nasa kapangyarihan ngayon? Sino po ba? Sino po ba ang gamit-gamit lahat ng asset ng gobyerno?
Sino po ba, mga kababayan, ang may control lahat ngayon sa gobyerno? Di po ba ang pamahalaan, ang Pangulo, kasama ang Speaker na napakapangyarihan ngayon, ang House of Representatives, di ba? Mas makapangyarihan pa ang Speaker kaysa sa Vice President. Nakita niyo po ginagawa sa Vice President? Ang mga congressman binabastos, ang mga kapulisan binabastos ang Vice President. Hindi ginagalang, hindi nirerespeto ng mga congressman, lalo-lalo ito sa pangunguna po ni Congressman Chua. Dahil po sa pera, dahil malapit na ang kampanya, hindi niya gusto ang ginagawa niya, pero kailangan niyang gawin dahil malapit na ang kampanya. Siyempre, kailangan ng puhunan, kapital. Di ba? Dahil nga, wala yatang bayaran dyan. Wala yatang bayaran dyan na maliit. Tatayo ba ang isang congressman? Itataya niya ba ang kanyang sarili? Kahihiyan? At may posibilidad na hindi pa siya manalo sa ginagawa niyang ito, katulad po ni Congressman Chua? Itataya niya ba ang kanyang sarili, ang kanyang kredibilidad bilang politiko, kung maliit lang po ang bayaran dito? Dito sa mga congressman? Di po ba? Komento na inyong likod. Masisira ang iyong pangalan, masisira ang iyong political career sa iyong distrito kung ito'y sinasabi natin na ito'y wala lang, hindi pa mumulitika, di ba? Hindi ito politically motivated at demolition job, political harassment. Hindi ito gagawin nila, ganun, o gagawin nila, di ba? Nakakalungkot lang po. Tapos ang Malacanang naman, magre-release sila, kukuha lang sila ng balita, yun lang ang kukunin nila. Yung pwede nilang ibato na ganti kay Vice President. Pero hindi nila sinasagot yung mga bintang at paratang ng Vice President sa First Family, lalong-lalo sa First Lady. Yung pera, hindi ka naman politiko, hindi ka naman halal ng bayan, pero ang pera ng bayan, pinamimigay mo, namimigay ka ng pera, kinukuha mo pa ang pera ng taxpayer. Hindi po sinagot yan. Ang tangi lang pong sinagot ng Malacanang, yung po pwede po nilang ibato. Yung po pwede nilang isira. Isa na namang paninira dahil tinutukan ng Malacanang ang issue na may papapatay o planong pagpatay sa Presidente, sa First Lady at sa Speaker. Pero hindi po ito kakatigan kahit po anong gawin. Kahit anong gawin po na sinasabi po, daanin po ito sa legal. Yung sinalita po kasi ng Vice President, pamalian nyo si Kamanong, kapag siya'y patay na. Pagka patay na ang Vice President, saka palang kikilos yung sinasabi niya, kausap niya, kapag habang siya'y buhay at walang nangyayari sa kanya, wala rin mangyayari doon sa sinasabi niya nga pinagbilinan niya. Hindi rin kikilos yun. Kaya ang gagawin lang ng pamahalaan, huwag niyong papatay ang Vice President para hindi rin kayo matodas. Ganun lang yun. Yun ang logic doon. Dahil nga kung gusto niyo siya ipapatay, dahil una-una, dahil nga sa sobrang gahaman sa kapangyarihan, napaka-greedy, ganid, lalo sa pera ng bayan, ang nakikita ng Vice President. Siyempre, pwedeng gawin sa kanya yon. Dahil nga halos wala na itong mga ginodiyos. Ang ginodiyos na lang nito ay kapangyarihan, pera, at may kasama pa raw droga ayon sa Vice President. Kaya malaki ang posibilidad na may pagbabanta talaga sa buhay ng Vice President sa nakikita po natin sa ating bayan, di ba? Komento na inyong lingkod, nakikita po natin na pinagtutulungan po ang pamilya Duterte na talagang halos gustong pabagsakin at ang kanyang ama ay gusto pang ipadampot sa ICC at padala sa ibang bansa. Di po ba? Kaya malaki ang posibilidad na naiisip ng Vice President na isang araw ay patutumba na rin siya dahil siya yung pinakatinik at balakit sa mga sinasabing mga greedy at mga talamak at timawa sa kapangyarihan lalo nung maibalik ito sa kanila. Di ba? Tapos, paano mo pa pagkakatiwala ng isang institusyon na ang nakalagay rin kamag-anak na nagkakaroon po ng kampihan at napakalaki rin po ng korupsyon
ng Kongreso, ng institusyon ng Kongreso. Kaya po yan, puputok po yan. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan. Mga kabalustogan nila, mga pinaggagawa nila sa Kongreso. Ibang klase, no? Pero dito, nakita niyo po, naguhugas kamay. Naguhugas kamay ang isang Congressman Chua na talagang yung ginawa nila ay nag-usap-usap sila ng committee. Kumuti lang nag-uusap sila ng kanilang committee para lang doon sa desisyon kung ano gagawin kay Atty. Zulaika. Hindi na po ang batas ang sinusunod nila, committee lang. Mag-uusap lang ang committee. Gagawa lang sila ng resolusyon na hindi naaayon sa batas, naaayon lang sa committee. Naaayon ba sa batas? Dahil sinasabi nga ng Korte Suprema na hindi kayo korte. Lahat ng ginagawa nyo para kayong korte. Nagpapataw kayo. Nagpapakulong kayo. Trabaho ng korte yan. Hindi nyo trabaho yan. Legislative kayo. Gumagawa kayo ng batas. Kaya ito, maraming problema ito. Magkakaproblema itong institusyon na ito, lalo pag naging presidente ang vice president. Kasi iira lang batas eh. Di po ba? Ano ba ginawa ng dating Pangulong Duterte? Di ba pinairal niya ang batas? Di ba? Puro batas. Kahit si Laila de Lima, si dating Senador Laila de Lima, yan po ba, di po ba, special pa kulungan yan At pwede mong dalawin yan, labas-pasok ka ron. Saan ba nakakulong yan? Di ba sa Krame? Sa Krame kinulong. Ito, kukulong mo sa kulungan mano pa, dinala mo sa Camp Crame Diba? Kung gusto mo talaga protection, dahil nandun siya sa loob ng Camp Crame, halos nandun ang kapulisan. Pero dadalin mo sa kulungan. Ibang klase ka. Mga kasama niya rin, may kaso. Mga karamihan dun, may mga krimen. Gano'n na lang gawa ng masama si Atty. Zulaika Lopez doon. Pwedeng siya gawa ng masama ron dahil kasama niya ron puro may mga criminal record. Di po ba? Kaya magpapanik ang isang attorney. Kaya hindi papayag si BP Sara na gano'n ang gawin niyo sa kanyang chief of staff na lumalabag kayo sa batas. Dahil mismo ang Vice President, sinabi niya ng Vice President na lumalabag kayo sa batas. Hindi trabaho ng isang legislative yan ginagawa niyo. At walang kaso si Atty. Lopez. Wala siyang kaso. Kinontempt nyo lang. Dahil hindi nyo makuha yung gusto nyo sagot. Kukumbidahin nyo na resource person. Kumbidado lang Kumbidado, tapos makukulong nyo. Ibang klase kayo. Kaya malilintikan kayo. Yan, nakita po natin ang kagalang-galang sumagot. Napakagalang-galang na sagot. Pero, pagdating sa Vice President, hindi siya magiging kagalang-galang. Hindi magiging kagalang-galang itong si Representative Chua. Ulitin natin sinabi ni Vice President sa kanya. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara Pakisabi kay Sara, attorney. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Yan, Joel Chua Nakita mo, kailangan mo pala pera. Pagka wala ng media, off-cam na. Wala na. Pakisabi kay Vice President, kailangan lang namin ng pera. Kailangan ko lang pera. Malapit na eleksyon. Hindi niya gusto ginagawa. Napakagalang niya. Pero sa interview ng mainstream media, napakabait. Kagalang-galang at walang nilabag na batas. Mga katabay, pagdating po sa institusyon ng Kamara. Pero pagka tinanong mo naman ang Korte Suprema, isang damukal na paglabag ng batas ang ginawa ng institusyon na ito. Lalo ng komite ng Quadcom, mga katambay. At dito naman po, sa pahayag po ng Palasyo, nakita nyo po mga katambay, isa na naman po ito na hindi
Hindi sasagutin talaga. Never nilang sagutin ng palasyo lahat ang bintang at paratang. Ang gagawin lang po nilang sagot, panggigipit. Isa na naman pong panggigipit ito dahil gagawa sila ng paraan para magipit na naman ang Pangulo, ang Vice President, para magipit muli ang Vice President. Ang kukunin naman nilang issue ngayon ay ang pagpatay, mga kababayan. Pero gising na po ang ang mga Pilipino. Tayo po, gising na. Malapit na po halalan. Sa tingin nyo po, Malacanang, sa tingin nyo po, President Marcos, lahat po ng inyong i-endorso, lahat ng unit team, sa totoo lang po mga kababayan, hindi po mananalo yan. Hindi po mananalo. At napakaganda po mangyari na ito. Kung magkakaroon po ng halalan, napakaganda po mangyari na hindi po manalo lahat halos ang sinasabing puwersa ng Pangulong Marcos. Kasi kung hindi po mananalo yan at mananalo ang puwersa ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara, sa tingin po ng inyong lingkod, napakaganda po ang mangyayari. Napakarami investigasyon na mangyayari po sa susunod na taon, lalo po pag naiba na po ang mga politiko at hindi nakaalyado. Sa tingin ko po mga katambay, napakarami pong maiimbestigahan at baka meron pa pong ma-impeach na Pangulo mga katambay sa dami po ng anomalyang sasagutin. Baka po masundan ang impeachment ni Joseph Ejercito Estrada mga katambay sa dami. Kasi ngayon, nagkakaroon po kasi ng takipan at baka po pati ang speaker ang pinsan, napakarami pong kaso nakakaharapin pag ito po ay hindi na speaker at hindi na congressman. Wala na siyang immunity. Di po ba mga katambay? Kaya dito po, abangan po natin ang gagawin po nilang bagong strategy. May bagong strategy na naman po ang pamahalaan at tututukan na naman nila ngayon. May bago silang tututukang issue. Ano po yon? Idadagdag nila sa confidential fund ng issue ang pagpatay naman po ayon po sa Malacanang. Muli po si Katambay Manong, talagang ganun po. Naharap po tayo sa ganito. Bumoto po tayo ng unit team. Ang napala po natin, ganito lang. Trabahuhin ang Vice President na kanilang ka-unit team. Kaya po nakakaawa ating bansa. Wala pong investor na papasok sa ating bansa. Pagka ganito pong klase ang politika sa atin. Magmula po sa institusyon ng Kamara at Senado at pamahalaan, gobyerno, puro korupsyon, magulong politika, puro pamumulitika, paano ka makakahingkayat ng mga investor niyan, mga katambay? Kaya, ang nangyari po sa biyahe, travel ng Pangulo, napunta lang po. Inanod lang din ng baha, mga katambay. Napunta sa baha. Kasama na rin po ng flood control ng 5,500 flood control na walang nangyari, walang saysay, nalustay ang pera, naubos. Ano mahihingkayat mo? May mahihingkayat ka ba, mga kababayan? Pagka ganito ang politika sa ating bansa, imbis na gumawa ka ng paraan, mag-isip ka ng paraan para ang bansa mo, makahikayat ng mga investor at makapagbigay ng maraming trabaho. Wala. Ang ginawa mo lang, puro pamumulitika, pabagsakin ng mga Duterte. Kaya, gamit-gamit ang mainstream media. Kaya ang mainstream media natin, wala nakikita yan eh. Dahil nga gamit na gamit. Kasi, ang speaker, meron siyang pag-aari yata ang speaker din eh, di ba? May pag-aari po siyang mainstream media. Kaya po, talagang magagamit po nila yan. Lahat po, matutwist nila. Matutwist nila ang istorya. Nakita nyo po, natutwist nila ang istorya. Ni wala pong nagbabalita ng halos mainstream media na kinuha nila ng buo. Wala po kinukuha ng buo ang mainstream media natin ngayon. Yung buo na pahayag, yung buo na sinabi ng Vice President, hindi naman po pinalalabas sa mainstream media yung buo para makita po ng mga Pilipino, lalo yung mga walang mga social media, yung mga kababayan natin mga nasa probinsya, walang mga internet, umaasa lang sa telebisyon at radyo.
Hindi po naririnig ng mga kababayan natin na tulad po nila yung totoong pahayag na buo ng Vice President. Kumukuha lang po sila ng puro ikasisira ng Vice President. Ganyan na po ang malayang mamamahayag po natin ngayon sa ating bansa. Walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, Malacanang lamang. Ganun po nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Kaya hindi naman natin pag-uubrahin yan, mga katambay. Pag nakita po nating mali, kailangan po nating komentuhan at ibigay natin ang tama na komento. Muli po, mga katambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. Ingatan nawa po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.